na option doon, hanap po tayo ng isang family connected tayo doon na pwede natin gamitin yung bank niya na i-declare doon sa account. Pero again, kung yung nakuhaan natin ng bank na yon meron ng account, heads up natin na wag na muna doon. Hanap tayo ng ibang option doon. Kasi again, magkakos po yun ng conflict doon sa dalawang account. And most probably nagiging conflict nun is for example, yung family natin sa Pilipinas is meron din Sitaw account, then ikaw is meron din account. Then isa lang yung bank ninyo, nagiging bank na dinideclare sa withdrawal. Pag nagsabay po yun ng withdrawal, magkakaroon ng confusion po doon. Okay. Kung bakit dalawa yung pumasok na withdrawal. Isa lang talaga one is seller, one is bank. 1:1 po yung natin. So, yun lang naman po. Pero pag meron pa din pong I guess merong concern about sa minor. Kung may na-receive man kayo kung pwede bang mag-create ng account yung minor. Actually, ina-avoid po namin yun kasi pagdating po sa mga withdrawal or transaction, hindi naman po sila hindi pa po sila wala pa sila sa tamang edad para mag-create ng ganong transaction. Bawal pala sir sabay. Opo. Di ba may sinend ako dun sa GC na guidelines? Yung bago. Kailan lang ni-release yun sir yung guidelines regarding dun sa within this month lang din po. Opo, parang gano'n. Opo. Yun. So, dapat 1:1 account talaga para hindi magkaroon ng conflict. Opo. Again, meron na naman po na magde-declare dun sa tawag niya, sa group na hindi pwedeng gawin na isang bank lang, dalawang account. Kasi ang nagiging nagiging technique po nila, hindi nila pinapagsabay yung transaction ng dalawang account. Yung isa is mag-withdraw, then pag na-complete na yung withdrawal niya, yung isa naman yung mag-withdraw. So, kung hindi na po siya nagiging sabay. Pero again, pag nagkaroon po kasi yun ng issue, yung pag-track down nun or yung paghanap kung bakit kung alin na account yung nagkaroon ng issue, is yun po yung magiging conflict natin din sa withdrawal. Kada store pala talaga kailangan Dapat pala marami tayong Paano kung dalawa yung account mo sa Sitaw? Hindi ba Pangalan mo? bang sansa na hindi Pwede ba yun? Dalawa. Okay. Hanggang 3 eh. Pagdating naman po doon, best question po yun kasi again, na-experience ko na po yun. Pagdating po dun sa hacking naman, like for example, yung seller is naka-click ng clickbait, which is phishing na tinatawag, or either Trojan na nag-install siya ng isang mobile application na kinuha yung information niya sa device niya po, or either sabihin natin na nakaw yung phone niya. So, nawalan siya ng access sa Sitaw account niya. Kontakin niyo po immediately yung account specialist ninyo. Then, pa-resolve po natin yun ay ASAP din. Then, papahold po yung mga withdrawals nun. Kung magkaroon man po ng transaction. Kasi, yun po yung isa din dun sa nagiging conflict. For example, na-hack po yung account niya, then malaki yung amount doon. Paano ba niya yun ulit mariretrieve? So, ang ginagawa po namin nun, hihingan ka po namin ng ID, then yung picture po ninyo, selfie. Yung ID po na nire-request namin is yung in-upload po natin sa platform. Para pag i-check po siya sa system, magmamatch po yung dalawang ID. Then yung selfie din po ninyo, and then also yung details, yung email ng account ninyo, para po ma-check po namin sa system yung natin, yung regarding dun sa na-hack na account natin. Then prior pa man po nun, hini-heads up na po namin agad yung finance po namin na i-hold yung withdrawal. Pero kung late po yung actually nangyari po is, pag late po naging natin, for example, late na po natin na follow up sa account specialist natin, ang mangyayari naman po nun, kung nakakreate na po yun ng transaction, then na-process na po yun. So, hindi na po natin yun agad-agad mariretrieve. Unless na lang, makakontakt po natin yung gumawa ng ng hacking. Pero throughout naman po sa amin, sa operation namin, meron po kami na-encounter na isang seller, nangyari po is na-snatch yung phone niya. Then yung phone niya, worst case scenario, walang password. So completely open yung account niya doon. Yung bank niya, yung mga e-wallet niya. So ang nangyari po noon, kasi ako po din yung nag-handle ng concern na yon. Nirequest ko dun sa seller na provide siya ng ID, then yung selfie niya, para po yung i-verify ko yung account. Pero
nag-follow up po kasi siya, medyo late na, almost a day na. I mean 2 days. Then doon po is weekdays po yun. So ang nangyari, naka-create yun ng transaction yung nakapag-snatch ng phone niya, which is around din po nag-value na around 2,000 plus. Yun po yung nakuha sa ano niya. Pero ang ginawa naman po namin, yung mga upcoming withdrawals, kasi may bumabalik po that time sa wallet balance niya, pinahold na po namin yung mga transaction. So, although sabihin natin medyo wise din po yung nag-hack nun, I mean yung nag-snatch nun, kasi change email niya pa yung account. Then, nang nangyari naman po, nag-create ng another transaction. Since different na yung email, medyo hindi na nag-i-exist yung email niya sa previous niya. Pero ang ginawa naman po namin nun, may shop name po kasi yun, and then yung details, nakuha na naman po. So, na-refuse na din po yung